Siyempre dahil worship leader ako, gusto ko pong i-start yung Word of God, yung pagpipreach ko. Gusto ko munang kumanta para ma-inspire po kayo. I know itong song pong ito ay matinding nag-minister po sa akin. And lahat po tayo nandito, magbi-minister po sa atin itong kanta pong ito. I know you'll come through. This mountain is moving. I fix my eyes on you. If you said it, you'll do it. Because you are God, no matter the odds, the outcome is always the same. The words on the pages, the promise you made us, you still have the final say. You will make a way. You always make a way. You will make a way. You always make a way. And I won't fear tomorrow, 'cause you're already in it. My hope and my future is already written. Oh, because you are God, no matter the odds, the outcome is always the same. The words on the pages, the promise you made us, you still have the final say. You will make a way. You always make a way. You will make a way. You always make a way. 'Cause nothing's too hard for you. Impossible's what you do. I know you've got this too. Impossible's what you do. I know, 'cause nothing's too hard for you. Impossible's what you do. I know you've got this too. Impossible's what you do. You will make a way. You always make a way. You will make a way. You always make a way. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Siya po ang Diyos na gumagawa ng himala. Amen. Siya po ang Diyos na gumagawa ng imposible. So, alam ko po na tayo pong lahat ay mayroon pong mga matitinding mga pagsubok na pinagdadaanan. Pero alam po natin, with God, all things are possible. Amen? So, ang salita ng Panginoon, sabi po ang title po ng message po natin for this afternoon is Walking Through the Valley, Resilience in Dark Season. So, lahat po tayo ay meron po mga bagay na mga pinagdadaanan. Dumadaan po tayo sa masayang season, dumadaan po tayo sa mga marangyang buhay, dumadaan po tayo sa kahirapan, sa sickness, or anumang mga valley na mga pinagdadaanan natin, we know that God will make a way. Amen? Sabi po ng salita ng Panginoon sa Psalms 23, yan, the Lord is my shepherd, I shall not in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over.
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita at tayo pong lahat ay samahan po ng Holy Spirit as we listen to the Word of God. Talagang mababago yung puso po natin, mababago po yung mga pananaw po natin sa mga bagay na nararanasan po natin. Amen po. Ang Psalm 23 is a sound of trust. Dito, alam po natin na si David, binigay niya po yung confidence niya sa ating Panginoon. Tayo din na anak ng Diyos, kailangan yung pagtitiwala po natin, yung confidence po natin ay ipagkaloob po natin sa ating Panginoon. The more na nakakaranas po tayo ng mga matitinding valley sa buhay po natin, the more na mas nakikilala po natin kung sino yung Diyos na tumawag sa atin, kung sino yung Diyos na pumili po sa atin. Amen? Nakikilala po natin yung God's character, kung ano pa yung mga characteristic ng ating Panginoon. So, minsan kala natin yung pag tinanggap po natin ang ating Panginoon ay doon lang siya natatapos. Tinanggap lang natin siya bilang Lord and Savior. Hindi po doon natatapos. Talagang mahabang journey yan. Day by day, makikilala po natin kung gaano ka-powerful, kung gaano kalawak ang kayang gawin ng ating Panginoon sa buhay natin. Amen? God's character described as shepherd, provider, protector, and guide. Nung panahon na nasubok po si David, no, sabi niya, yea, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. Dahil kilala ni David kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran niya, kung sino yung Diyos na tumawag sa kanya. Tayo na nandito, alam natin kung sino ang Diyos na pumili sa atin. Amen? The psalmist expresses total trust in God for both physical needs and spiritual security. Sabi pa nga, dun sa pinaka-last verse, sabi ni David, and I will dwell in the house of the Lord forever. Bakit po tayo nagde-dwell in the house of the Lord forever? Dahil every time we worship the Lord in spirit and in truth, nagkakaroon po ng hope, nagkakaroon po ng courage, nagkakaroon po ng bagong perspective. Kasi the moment na dumadaan tayo sa valley of shadow of death, ano po dapat yung magiging response po natin? Pray to seek God's presence and isik po natin ang kanyang mga salita. Amen? Ang salita po ng Panginoon ang patuloy na magbibigay po ng guidance po sa atin para ma-overcome po natin lahat ng mga valleys na pinagdadaanan po natin. Psalm 23 sabi niya, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. Ito po yung mga valley. Number 1, yung mga hardships, fear, and uncertainty. Araw-araw po nakakaranas po tayo ng hardships, no? Kung nanay ka or tatay ka, siguro minsan yung hardships na pinagdadaanan mo, yung mga bills, yan, mga electric bills, water bill, lahat ng alam nyo, pati bill. Parang pag naging parents ka na, naging nanay, tatay ka na, kakabayad mo pa lang ng water bill. Next month, at tune na naman. Habang nabubuhay po tayo, kadikit na yan, marami po tayong mga bayarin. Pero praise God, kahit meron pong mga valley of bayarin, nandyan ang ating great provider, ang ating shepherd na si Yahweh na handang mag-provide sa lahat ng mga pangangailangan natin. Amen? Walang exempted dyan. Lahat ng hardships ay pagdadaanan natin. Yung mga estudyante, kapag estudyante ka, yung mga thesis, yung mga naghahabol ng mga grades, yung mga malapit ng bumagsak, ganyan. So hardships yan. So ano pa ba? Kapag servant leader ka, ano yung mga hardships? Minsan disciple, minsan mentor, di ba? Ganun naman lagi. Hindi naman lagi disciple, minsan mentor. Ako, admittedly, minsan nagkukulang ako sa mga disciple ko. Pero bumabawi by the grace of God. Ganun naman lagi. Kumbaga, give and take. So, hindi lagi yung mentor ang bumabawi. Minsan, kailangan din bumawi ang disciple. So, yun. So, ano pa ba yung mga hardships? So, kapag worship leader ka, for me lang, no? Pag worship leader ka, kapag hindi masyadong inaral ng mga musicians, yung mga lineup na sinen. So, hardship yon para sa aming mga worship leader. Pero praise God, yung mga musicians po dito sa church, masisipag po yan. Sila pa yung magre-remind sa inyo, lineup po yan, Omer, para sa Convergence, mga ganyan. So, ito naman yung fear. Ano ba yung mga madalas nating kinakatakutan? Siguro yung mga single, yung mga, kunyari nasa edad, mga 30s, ganyan. Siguro yung fear nila, mag-aasawa pa ba ako? Parang, ako dumating sa season ng buhay ko na buong puso ko nang tinatanggap na, siguro single na ako talaga, ganon. Tinanggap ko na talaga yon. Pero praise God, hindi inilaw ni Lord yon. Ngayon, may asawa na ako at 2 anak. Si Ferlin, si Zephaniah, yung anak po namin, and Kezaya. So, hindi siya naging fear, pero yung iba nagiging fear nila siguro yon yung maging single ba ako, ganyan.
So ano pa ba? Yung mga uncertainty. So hindi natin masasabi na kinabukasan kung magkakalagnat ka, kinabukasan meron ka bang pambayad ng renta, meron ka bang pambayad ng kuryente, pambayad ng credit card, pambayad sa mga taong pinagkautangan mo. So yan yung mga bagay na minsan hindi uncertain, hindi natin alam kung bukas kikita ka ba. Kunyari ako na meron akong business, no? Hindi ko masasabi na yung kita ko ngayon ay kagaya ng kita ko kinabukasan. So, uncertain, di ba? Yan yung mga valley na mga pinagdadaanan natin na tayong mga anak ng Diyos. Even yung mga wala pang personal relationship sa Panginoon, same din ang mga pinagdadaanan natin. Yung pagkakaiba lang, meron tayong katuwang, meron tayong partnership. Sino yung kapartner natin? Ang ating great God, Yahweh. Kaya, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kahit duman man tayo, kahit nandun tayo sa kasagsagan ng mga matitinding pagsubok ng buhay natin. Amen? Dark valleys are unavoidable. So hindi natin maiwasan yan. Kahit gusto nating iwasan yan, hindi natin maiwasan. No? One time, siguro 2 years ago, nangyari nun, yung panganay na anak namin si Zephaniah, bigla siyang linagnat. Tapos kinabukasan nun, resurrection yon. Ginawa yung resurrection dito sa Lasatin Boulevard, yung sa Laza. So kami, hindi naman namin alam na yung madaling araw na yon, biglang parang convulsion ba yun, parang nanginginig. Tapos ako, nung nangyayari sa kanya yon, bigla kong naalala yung kwento sa akin ni Joey and din kasi yung anak nila, nanginig din tapos nagkulay violet na yung kuko at saka yung halos yung itsura, parang ganon. So tinignan ko yung anak ko. Pagkatingin ko, ganun na ngayon nangyari. Pero ako, relax lang ako kasi kung magpapanik ako, mangyayari, mga taranta kami. So ako, sabi ko, Lord, you're in control. Basta chill lang. Tapos yung blessing doon, malapit lang yung Calcutta sa amin. So, nakapantulog talaga ako. Kinuha ko lang yung bag ko kasi nandun yung pera. Kasi sigurado, gagastos ka, no? So, nasa-share ko po ito dahil yung mga bagay na uncertainty, yung hardships, yung fear, hindi po natin ma-avoid yan kahit gusto nating lumayo sa mga ganyang mga circumstances sa buhay po natin. So nung nangyari yon, hindi naman po ako nagpapigil kasi ilang oras na lang, mag-start na po yung resurrection. After nun, naligo lang ako mabilis kasi yung call time namin, kung hindi ako nagkakamali, 4 a.m. dahil 5 a.m. mag-start yung resurrection. So dumiretso po ako sa kumbaga, dumadaan ka sa valley, pero dapat hindi mo iiwan yung pagtawag sa iyo ng Panginoon. Hindi mo iiwan yung ministry na in-entrust sa iyo ng Panginoon. So, yan po yung mga kailangan po nating i-workout, no? Yung dumadaan tayo sa mga pagsubok, sa mga hardships. Pero importante, hindi natin linileft out si Lord. I-left out natin yung problema, ibigay natin sa Panginoon. Amen? So, sabi pa dito, yung dark valleys are unpredictable. Yun nga, hindi natin talaga mapipredict. So, hindi naman tayo naniniwala sa mga hula, di ba? Meron pa bang naniniwala sa hula? So, praise God. So, unpredictable po yan. Alam nyo, yung gawin lang po natin, kapag na-encounter natin yung mga ganyang bagay sa buhay natin bilang Kristiyano, no? Pakinggan natin kung ano yung mensahe sa atin ng Panginoon. Mag-pray po tayo, kausapin po natin yung mga mentor po natin, yung mga circles natin ng mga Christians. Minsan kasi importante din yung parang meron din tayong napapakinggan na ibang kwento para kapag nararanasan natin itong mga dark valleys, na-inspire tayo, si Tita Mildred nga, nakayahanan niya, ako pa kaya. Parang ganun, di ba? Yung kumpiyansa natin ay nasa Panginoon. Dark valleys are impartial. Kagaya ng nasabi ko kanina, lahat talaga tayo na nandito ay mararanasan natin yung lahat ng mga valleys na yan sa buhay po natin. So sabi po ng salita ng Panginoon sa 1 Peter chapter 5 verse 10 to 11, the suffering won't last forever. It won't be long before this generous God who has a great plans for us in Christ, eternal and glorious plans they are, will have you put together on your feet for good. He gets the last word. Yes, He does. Kagaya ng kinanta po natin, still have the final say. Diba? Kaya very powerful po talaga yung message sa akin ng song na yan. Talagang sobrang real niya sa buhay ko. Nung mga nakakaranas po kami ng mga matitinding pagsubok sa buhay. Si Lord talaga, kumbaga, may tutuldukan napatutuldukan ng Ginoo. Tayo, wag po natin pangunahan ng ating Panginoon kasi siya yung magbibigay ng final say, no? Alam niyo po itong yung kanta kanina na kinanta po natin, no? Yan po nung year 2023,
mga bandang September, kami po yung naka-assign na worship leader, no? Bigla, yung mama ko noon, nagpatulong siya sa akin na magpa-check up. So, tinulong ko siya nagpa-check up. So, in short po, yung mama ko noon, nagkaroon po siya ng sakit. Talagang, alam niyo po, lahat ng mga piniprepare ng mga songs, talagang sobrang totoo po sa buhay po namin. So, mas lalo siyang naging totoo sa akin nung nagkasakit yung mama ko. So, in short, breast cancer po yung mama ko, no? So, ako, para po sa akin matinding pagsubok na yon, no? Dahil sobrang close ako sa mama ko dahil bunso po ako, no? Usually pag bunso ka, yung attachment mo sa mama mo sobra. So nung nangyari yon, halos yung buong week na yon tinulungan ko lang si mama ko, pabalik-balik kami sa doktor, kumbaga check up, mga test, ganyan. Pag kasama ko si mama ko, hindi ko pinapakita na mahina ako. Pinapakita ko na yung support, yung love, yung faith, ganyan. Pero kapag alis niya, yan, nahatid ko na siya sa bahay. Habang nagdadrive ako papuntang NLEX, hindi ko maiwasan na hindi maiyak dahil iniisip ko yung kalagayan ng mama ko. Siyempre dahil siya yung nagluwal sa akin, siya yung nagpalaki sa akin. Pero alam niyo ba, nung nararanasan namin yung ganong sitwasyon, yung valley na yon, yung naging reaction ko or yung naging mindset ko, in-entrust ko lahat sa Panginoon kasi meron mga bagay talaga na hindi tayo in control. Si Lord lang talaga yung may control sa lahat ng mga bagay na pinagdadaanan natin, no? Doon mo makikita kung paano ka genuine yung relationship natin kay Lord, yung magiging bold tayo sa Kanya, sasabihin natin, i-cry out natin, ipo-pour out natin lahat ng nararamdaman natin sa Panginoon. Yung, Lord, binigay niyo po sa akin to, I know na gagawa po kayo ng himala, gagawa po kayo ng healing sa... Alam niyo po ako, kahit ano pong dumating na sa level ng faith ko na kahit ano yung maging outcome, kung pagagalingin niya ba si mama ko, i-extend niya ba yung buhay niya, ready na ako, Lord, basta importante, alam ko na sa'yo siya pupunta, parang ganon. Yung mga dark valleys are temporary. Alam niyo ba yung sakit ni mama ko, naging ano lang siya, temporary. Praise God, ngayon nag-oral chemo na lang si mama ko. Hinihintay na lang talaga yung pangalawang PET scan niya. Pero I know na temporary lang yon. Lahat po ng yung mga pain na nararamdaman natin, minsan yung meron tayong hindi tayo okay sa mga parents po natin, hindi tayo okay sa mga mentor po natin, hindi po tayo okay sa finances. Alam niyo ba, temporary lang yan. Kasi nga, si Lord ang may final say. Amen? Sabi nga yung, the suffering won't last forever. Ang forever lang ay si Jesus Christ. Forever niya tayong tutulungan. Habang nabubuhay tayo, habang may hininga po tayo, forever na katuwang po natin ang ating Panginoon. Amen? Dark valleys have a purpose. Sabi sa 1 Peter 1:6-7, you rejoice in this, though now, for a short time, you have had to struggle in various trials, so that the genuineness of your faith, more valuable than gold, which perishes, though refined by fire, may result in praise, glory, and honor at the revelation of Jesus Christ. So malinaw na sa Bible, nung panahon pa lang ng mga man of God, talagang kakambal na talaga yung mga trials sa buhay po natin, no? At alam nila, yung mga trials na yun ay merong purpose, merong plano ang ating Panginoon. Kapag nakakaranas po tayo ng ganyan, syempre, kay Lord lang tayo lagi lalapit. Amen? At alam po natin, yung purpose na yon ay greater. Yung purpose na yon ay makakabuti po sa buhay natin kapag nakakaranas po tayo ng mga valleys. Sabi po sa pangalawang slide, yung number 2 is comfort. Sabi sa Psalms 23, verse 4, I will fear no evil, for you are with me, your rod, your staff, they comfort me. So hindi naman lagi pagsubok eh. Sa panahon na nasusubok ka, laging may comfort. So, nasa atin lang kung paano tayo magpa-comfort. Importante kapag nasasaktan tayo, nakakaranas tayo ng pagsubok, talagang i-allow po natin matindi yung comfort na binibigay ng Holy Spirit. Yung you can pray in the Spirit, you can worship the Lord. Pwede po nating i-play habang nagbibiyahe ka, mag-play ka ng mga preaching, yung makinig ka ng podcast na pwedeng magpa-edify sa spiritual life mo. Meron po tayong mga weapons or tools for resilience. Tayong mga Pinoy, no, kilala sa pagiging matatag, pagiging matibay sa mga panahon na nasusubok tayo. No? Imagine kapag merong mga matitinding bagyo,
dito sa Pilipinas, no? Yung iba, kapag merong reporter, kaya pa nilang magpaganon-ganon sa mga camera, no? So, doon mo makikita kung gaano katatag ang mga Pinoy. What more tayong mga Kristiyano, no? Talagang pinatatag tayo ng Panginoon, pinatatag tayo ng mga matitinding pagsubok dahil yung kalakasan natin ay nanggagaling sa ating Panginoon, di ba? Sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me the strength. Yung letter A, sabi dito, ang ating Panginoon ay siya ang ating provider. The Lord is my shepherd, I lack nothing. So, very clear po sa atin yan na kapag nandyan na po yung mga due date. Minsan, no, yung last minute, para kumbaga sa basketball, no, potang last 3-point pero nakahabol pa, no. Ganun naman lagi si Lord. Minsan, ang hilig niya sa last minute. Minsan naman, ahead of time, no. Kaya, sabi nga nung kanta, you are always, always, always on time. Si Lord, always on time. Sabi niya sa Ecclesiastes 3:11, let us just allow the timing of the Lord. Marami akong pangarap sa pamilya ko, no? Yung gusto ko maging Superman para ma-provide ko lahat yung mga kasi pag sinabi ng anak mo, Daddy, I want this. Daddy, I want that. Yung lagi na lang namin sinasabi sa kanila, mag-pray ka kan Jesus. Sabi mo, dinana kang pera. Yun yung mga lagi namin tinuturo sa kasi pag pumunta ka sa mall, dapat lagi may extra budget ka eh. One time, natuwa yung mama ko, no, sa kanilang dalawa. Kasi nga, bago kami pupunta sa mall, namin sila, ini-educate namin sila na, mamaya maglalaro lang sila sa slide, ganyan, yung mga playground, ganyan lang. Walang magpapabili. Pag meron kayong gusto, mag-pray kayo kan Jesus. Sabi, pray kayo kay Jesus, parang ganon, no? Yun yung in-establish namin sa mind and heart nila. So one time nga, nagyaya si mama ko na mag-SM kami. Tapos, naglalakad kaming ganyan. Pero yung dalawa hawak ni mama ko, si Zephaniah at si Keziah. No? Tapos, kami, medyo nauna lang kami ng konti. Tapos, habang naglalakad akong ganun, nakita ko dun sa gitna ng SM, meron yung parang bazaar ba yun? Yung puro laruan. Sa isip ko niyan, sigurado magpasalila rin niya ako. Ganun, no? Tapos, sabi niyong isa, look ate, Barbie, sabi niya. Tapos sumagot naman si ate, sabi niya, no ala pera, pray Jesus, sabi niya gano'n. So, di ba? Sabi niya, no, ganun sila lagi pag nag-uusap silang dalawa dahil mag-best friend yung dalawang yan eh. Halos kasi magkasunod lang sila. Si mama ko, naantig siya, natouch siya. Sabi na, kay nakanda pa, balo danita na. Bata pa lang sila, bakit alam na nila yon sabing gano'n. Yung lola naman, dahil na-touch, binili sila ng Barbie doll. So, hindi gumastos ang tatay at nanay. Si Lola ang gumastos. Hindi, kasi yung mama ko naman, very loving siya sa mga apo niya. Dahil nung panahon ng mga bata kami, hindi naman din namin naranasan yung sobra-sobra. So ngayon, inuspol niya ba yung mga apo niya? Parang ganun. Pero doon ko nakita yung simpleng bagay, pero nakita mo kung paano kumilos si Lord. No? Si Lord talagang sobrang mysterious niya kung paano siya mag-provide. Minsan, dumarating sa point na ako talaga, by God's grace, talagang sobrang effort ko. Si Freddy, kilala niya ako, no? Siya yung nakakakilala sa akin dahil araw-araw kami magkasama. No? Ako po yung tipong gusto ko talagang napo-provide ko lahat. Yung parang, kagaya na sinabi ko, gusto ko maging Superman eh. Parang kahit ano yung mga pangangailangan nila, parang, labas. Pero minsan darating talaga sa point na wala ka na talagang mailalabas, kundi pananampalataya na lang ang ilalabas mo. Amen? So, pero importante, we know that Jesus Christ is our great provider, no? Ipoprovide niya lahat yan. Hanggang sa araw na kunin tayo ng Panginoon, ipoprovide niya lahat ng mga pangangailangan natin. All we have to do, ibigay po natin ang matinding pananampalataya natin sa Panginoon. Letter B, yung the Lord will protect us, no? Kapag nakakaranas po tayo ng mga darkest valley sa buhay po natin. Alam nyo, yung pinaka-importante na ipaprotect po natin, yung isip po natin. Kasi, kapag hindi po natin pinaingat sa Panginoon yung kaisipan po natin, ay wala pong mangyayari. Ang hirap pong mag-isip ng solusyon. Kasi yung solusyon po natin ay nare-receive po natin yan from the Word of God. The moment we pray, the moment we worship the Lord, tapos, yun nga, nag-spend time tayo kay Lord, tapos, bino-voice out natin, pino-pour out natin yung mga trials sa buhay natin sa ating Panginoon.
doon papasok yung wisdom. Doon papasok yung mga confirmation na bibigay sa atin ng Panginoon. Kaya dapat hindi po tayo maratel. Importante na kapag dumadaan po tayo sa matinding pagsubok, invoke the blood of Jesus over our minds. Kasi ito yung pinaka-battleground sa isip natin. Ang hirap kapag yung isip na yung natatamaan. Ako siguro dumating din sa point ng buhay ko na yung nagulat na lang ako one day, ang dami ko ng puting buhok dito sa side. Tapos yung mga matagal na hindi nakakakita sa akin, ayun, miracle ka maputing buhok. Like yung sinasabi, wisdom yan na binigay sa akin ng Lord. Totoo naman, di ba? Yung gray hair, wisdom yan from the Lord. Siguro, di ko rin masabi kung dahil sa kakaisip. Kasi yung level ng buhay natin, ano yan pataas ng pataas, parang spaghetti, pataas ng pataas. Hindi siya pababa, pataas ng pataas. So, yun from single life, tapos nag-asawa, nagkaroon ng 2 anak. Alam niyo po nung single ako, talagang na-enjoy ko po talaga yung pagiging single. Na-enjoy ko po yung mga sinasahod ko, yung mga kinikita ko. Bumili ako ng maraming sapatos, bumili ako ng maraming damit, bumili ako ng mga laging nag-update ng mga cellphones, yung from iPhone 4S hanggang lahat. Kasi single Pero alam niyo po, kasi nga dumating din sa point na yung mama ko hindi naman din siya humingi. Parang, bala ka kung gusto mong magbigay. Parang ganun yung mindset ni mama ko. Kumbaga, hindi namin obligasyon magbigay. So, laging sinasabi ng mama ko, hoy, mag-ipon ka, ganyan. Puro ka na lang sapatos, puro ka na lang gala. Ako naman, kesa naman ipang-inom ko yon o ipang-bisyo ko, at least nakikita ko na sinusuot ko. Kumbaga, nag-i-invest ako na, kasi nga, kaya ang hilig kong bumili ng damit dahil every Sunday, tumatayo ka sa harapan para presentable ka sa Panginoon. Kumbaga, valid naman yung reason ko, no? Pero nung dumating sa point na nag-asawa na ako, nung kami muna ni Ferlin, chill lang. Pero kinasal kami kasi 2019, April, tapos June, nabuntis na si Ferlin. Nung nanganak na siya, tapos yung, medyo nararamdaman ko na yung valley. Yung valley of diaper, valley of milk, yung ganyan. Valley of checkup, yung ganyan, di ba? Ano pa ba yung mga valley? So yun, sabi ko, alwaying kaya, iba yung buhay mag-asawa, sabi ko. Ako naman, yung nagiging response ko doon, nag-aasa ko ng wisdom kung ano yung magiging solusyon. Nag-adjust na ako. Totoo talaga yung sinasabi ng mga nanay natin na bago mo bilhin yung sapatos, isipan mo panyali ko niya mong gatas. Pambibili ko na lang gatas. Alam nyo, merong mga young people dito, no? Merong mga nanay. Sinasabi ko to sa inyo para mag-ready din kayo kasi hindi biro ang mag-asawa, hindi biro ang magkaroong anak. Pero blessing yon, matinding blessing yon. Pero kapag nandun ka na sa sitwasyon, importante nandyan si Lord. Binibigyan kanya ng wisdom how to manage yung mga ganong mga sitwasyon. No? Paprotect po natin sa Panginoon yung isip po natin para hindi tayo sasabog, di ba? Kasi pag tumitindi yung mga suliranin, minsan nagiging reactive tayo. Pwedeng maging cause yan para mag-away kayo ng asawa mo. Pwedeng maging cause yan para pagalitan mo yung anak mo. Kaya importante talagang sobrang ipag-guard natin, ipaprotect natin yung isip natin sa ating Panginoon kapag meron tayong mga valleys na pinagdadaanan sa buhay natin. Amen? Siyempre, letter C, hindi naman puro bigat. Merong pangako ang ating Panginoon. Amen? Sabi niya, surely your goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ang sarap, no? Ang ating Panginoon, meron siya talagang totoong pangako na ibinibigay niya po sa atin. Share ko na nga. Kasi minsan, meron naman talaga tayong mga bagay na hindi natin nasi-share, no? Pero praise God, ang daming makakarinig dito sa ano na to. Wala, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko tinuruan ni Lord na makinig sa Kanya para gumawa ng mga desisyon. Ano to? Big revelation. Sulat niyo po. Alam ko naman hindi niyo po ito i-mamarites kahit na naka-FB live po tayo. No? Actually, kagabi ko pa parang tinatanong si Lord, i-share ko ba to o hindi? Last year po, 2024, bago po matapos tong year na to, mga bandang December, nagdi-decide na po ako na, nag-uusap na po kami ni Ferlin na hindi kami maghiwalay, ha? Baka pumapasok sa isip, ay, maghiwalay la. Hindi po. Malabo yon. Malabong mangyayari yon. Dumating na sa point ng life ko na gusto kong mag-abroad.
Kasi nga gusto ko maging Superman sa pamilya ko, di ba? Gusto ko ma-provide ko lahat. Gusto ko bigyan ko sila ng marangyang buhay. Yung marangyang buhay na nakaka-glorify kay Lord. Tapos, pangalawang desisyon pa na gagawin ko. Isasarado ko na po yung Matayos na hindi nyo po alam. Wala talaga akong i-inform. Ganun po yung plano ko. Yun yung plan B. Yun yung plan B po namin, no? Ako'y tahimik lang. Alam nyo ba, nung mga bandang December, nag-schedule na po akong, nag-schedule ko na po yung mga worship leader sa WAM, schedule ko na po sila, yung mga worship, yung WAM at saka Sunday service. Alam nyo ba yung schedule ko sa WAM ay June? Talagang hindi ko siya tinama sa January, February, March, April. Kasi nga para, ay, alane pala, damata. Tapos, alam ko sa isip ko, sa puso ko, ayaw ni Lord yun. Ayaw ni Lord. Parang ako, ay, ali, manlaban ko, Lord. Wala makanta, di ba? Pag sa mga parents natin, di ba? Pag talagang ipipilit natin yung gusto natin eh. Parang ganun eh. So ako niyan, sa isip ko, ay hindi. Talagang sinasabi ko sa sarili, ilaban kay ni, ilaban kay para kayong pamilya, para kayong ekonomiya, sabi ko. Para kayong kabaning bayan. So, alam niyo po nang usap si Lord. Kasi, gusto ko na talagang, decided na talaga akong i-close yung Matayos noon. December. Para January, magugulat lahat dito sa church. Where are you, Nomer? Genesis 3:9. Tapos yung mga disciple ko noon, iniisip ko noon, pag-aalis na ako doon ko sila kakausapin. Hintahin niyo ako. Ako ibabalik at may dalang gold bar. Yung mga gamit ko dyan sa Matayos, pinos ko na yan sa marketplace, pero hindi nyo nakita. Kasi meron akong pinindot na yung mga friends ko ay hindi nila makikita. Parang ganon, no? Tapos, yung dati kong disciple na nasa ibang bansa, nag-usap na kami. Talagang nakikipag-ano na ako. Sige na, tutulungan kita pag nandito ka na. Tutulungan kita parang tutulungan kita na makahanap ng lugar, ganyan. Pero yung trabaho, mag-a-apply talaga ako. Parang ganun. Alam niyo po, tignan ko yung date, no? Kung kailan binigay ni Lord yung word. Pinos ko sa yun eh. Ay, kumbaga parang ginate-keep ko dun sa Twitter ko para hindi ko siya makakalimutan. Ayun, sa Matayos muna tayo. Sabi gano'n. Ito yung word na sanabi sa akin ni Lord. Kasi nga, gusto ko yung, kumbaga, kasi, di ba yung Thanksgiving anniversary natin, no? Tatapusin ko lang talaga yung Thanksgiving anniversary. Wala talaga akong pinagsasabihan. Si Lord lang ay may alam, tsaka si Ferlin, no? Sabi doon, sa Luke 13:9, sabing ganon, if it bears fruit next year, tong year pong ito, fine, sabi ni Lord. If not, then cut it down. So, okay Lord, parang sige. Tapos doon naman sa pag-a-abroad. Ito naman yung sabi ni Lord sa akin. Tapos na tayo sa Matayos, no? Sa pag-a-abroad naman po. Sabi niya, sa Acts 1:4, on one occasion, while he was eating with them, he gave them this command. Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. Alam nyo, yung nagrema sa akin doon, yung Jerusalem. Kasi yung Jerusalem, maraming ginawa si Jesus Christ doon, no? Maraming mga miracles, wonders. Saan ba ako na born again? Dito sa church, no? Sa Beraka. Sinabi ni Lord na huwag kong iwan ang Beraka. Ganon. Kasi, sabi niya pa, isa po sa nag-strike sa akin doon sa verse 4, yung, but wait for the gift Father promised. Tinanong ko si Lord, ngayon ni Lord, sige, ako. Na ano yung regalo nga man mo? Sabi ko makanya kaya. Kasi dapat, ganun kang makipag-usap kay Lord. With respect naman, syempre. In-honor natin. Kumbaga, importante talagang sinasabi natin yung nararamdaman natin, yung saloobin. Tinanong ko si Lord, pumunta ako sa Acts 1:7. Sabi sa Acts 1:7, He said to them, it is not for you to know the times or dates, sabi niya ganon, the Father has set by His own authority. Nanahimik na lang po ako. At ngayon, ano na po tayo ngayon? June 1. Nandito po ako. Kaya, alam nyo, dapat talaga last week pa kami. Nakipalit lang sina Chan sa amin ng schedule. So alam ko,
Kasi nga, balak ko talaga, di ba, in-schedule ko yung mag-worship leader sa WAM ay sa June 4. Oh, praise God, nandito ako kasi nakinig ako sa word of God, sa utos ni Lord eh. Imagine, sabi niya, it is not for you to know the times or dates. So, hindi ko alam anong oras ibibigay ni Lord. Hindi ko alam kung anong araw na ibibigay ni Lord. So, in short, hindi nagtagumpay ang aking plano. Ang plano ni Lord pa rin ang nasunod. Kahit yung mga kaibigan ko, hindi nila alam to. Yung mga plano kong yan. Ngayon lang nila nalaman. So, meron po kayong big revelation. Yung gustong ipasabi sa inyo ng Panginoon, yung kung paano tayo makinig sa Panginoon, no? Yung kapag nasasaktan tayo, kapag hindi okay yung relationship natin kay Lord, hindi okay yung relationship natin sa mentor natin, kaibigan, kapamilya, asawa, name it, kailangan humingi po tayo ng word from the Lord para hindi po madiscareer yung ano. Alam niyo po hanggang ngayon, hinihintay ko pa rin yung sinasabing gift sa akin ni Lord. Di ko alam ano yung gift na ibibigay niya. So siguro, abot pa ako ng, kasi itong month pong ito ay 40 years old na po ako. Siguro, another gift yon. Kasi imagine, 40 na po ako hanggang ngayon, nagsiserve pa rin po ako sa Panginoon. Siguro yun, no? Di ko rin alam. Kasi meron talaga akong matinding hiningi kay Lord. Hindi ko muna sasabihin. Ako'y tahimik lang. Hindi, importante, pag meron po tayong pinagpipray, kay Lord lang muna natin una. Sa akin lang to, no? Kay Lord muna. Pag binigay na ni Lord, doon natin i-reveal para marami pong ma-inspire. Amen? Sinabi ni Lord, kaya pinento ko ngayon. Actually, ayaw ko man talagang ikwento pero panghawakan po natin yung promise ni Lord, no? So ngayon, yun po yung pinangahawakan ko na pangako ni Lord. Cut it down. Hindi mo alam yung dates and times. Ito naman po yung mga steps, paano po natin mananavigate yung mga valleys na mga pinagdadaanan po natin sa buhay po natin. Yon, number 1, prayer and devotion. Kagaya ng nasabi ko po kanina na magbasa po tayo ng Bible, mag-pray po tayo. Sabi po ng Matthew 4:4, Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So, Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Nagiging sharp yung mind po natin, nagiging tama yung pag-iisip po natin kapag strong yung prayer life natin. Talagang fully devoted po tayo sa pagbabasa ng Word of God para hindi po tayo magkamali sa mga desisyon sa buhay po natin. Pero part yan sa buhay natin na kung sinunod ko yung sekreto kong yun na nasabi ko po sa inyo, di sana siguro baka medyo merong pangit na mangyayari sa akin. Kumbaga yung protection ni Lord, medyo parang feeling ko wala sa akin parang ganun. So, kaya importante, prayer and devotion. Pakasabi sa katabi mo, prayer and devotion. Tapos letter B, ito yung maganda din to yung fellow believers support. Yan, ang ganda niyan yung meron po tayong support sa mga kapwa nating mananampalataya. Ako siyempre, yung support ko, una, yung mentor namin, si Pastor Ronald. Second, yung mga disciple ko. Kaya, naglalaan talaga ako ng time na i-PID yung mga disciple ko. Kahit na may 2 anak na, yung nag-effort talaga Kumbaga, choice lang yan. Yung how you manage your time, no? Kahit marami ng mga suliranin sa buhay. Importante talaga na hindi po nale-left out yung mga pinagkatiwala po sa atin ng Lord. Ang dami ko pong reasons na bitawan yung ministry, yung pagiging head sa praise and worship, isa sa mga primary 12 ni Pastor Ronald, tapos meron ka pang hinahandle ng mga disciples. Parang minsan naisip ko, parang nagpa-pass by lang naman parang iset aside ko muna, parang papalakahin mo na yung mga bata, parang mga ganun. Pero praise God na si Lord binibigyan tayo ng wisdom, no? Ako ginagawa ko po lagi kapag sunod-sunod yung mga ministry sa church, yung mga events, ganyan. In advance, nagbabanding na kami ng mga anak namin, si Ferlin. Lately, siguro napapansin nyo, nasa Clark kami, nagbabike. Kasi sa June 12 po, merong youth camp, kaya nag-i-imbak na po ako ng time. So, ganun lang parang time management. Para at least,
hindi po natin iwan yung ano natin. Kahit matindi yung mga suliranin natin sa mga personal life, sa mga personal pamilya po natin. Nandun pa rin yung pakikipag-fellowship po natin. No? Ako, grateful po ako sa mga kaibigan ko dito sa church. Yung mga disciple ko, kaibigan ko yan. Kinukonsider ko silang mga close friends ko. Kasi minsan, hindi naman ako lagi lang nakikinig sa kanila. Meron ding times na nag-open up din ako sa kanila. Yung kumbaga, dahil ano mo sila, kaibigan mo sila, no? Yung pinagpipray yung bawat isa, yung mga ka-primary 12, yung kasama sa praise and worship. Kaya, yon importante yung mga fireplace po natin. Yung mga kaibigan natin, dapat gawin natin silang, nagbibigay sila ng karagdagang apoy sa relationship natin sa Panginoon. Amen? So, kanina nabanggit kasi ni Olan, no? Meron kasi kaming GC, yung pangalan ng GC namin, Wood. Dutong. Parang, kumbaga dati kasi parang naranasan namin yung walang-wala. Yung isa sa mga nagustuhan ko dun sa GC namin, yung kapag may problema yung mga kailangang ipag-pray, talagang makikita mo yung support system, yung, sige, pag-pray tayo. Nagkasakit ako last time, no? Tapos, nagkakasakit yung anak ni Jim, ganyan. Or sino man sa amin, yung tatay ni Carl, nagkasakit. Dun sa GC namin, talagang nagpipray kami, tapos, after na may ginawang si Lord na himala, yung nagre-rejoice kami. So, ang sarap lang na meron kang ganung klaseng kaibigan na kasama dito sa church, no? Pero wala namang perfect na kaibigan. Importante, bago natin sabihin sa kaibigan natin, sabihin muna natin kay Lord. Tapos maging discerning din tayo kung i-open up natin yun sa mga kaibigan natin. Pero malaking factor talaga yung mga kaibigan natin dito sa church para mabilis tayong mag-grow sa spiritual life natin, no? Dito sa Sunday service, no? After nito, makikipag-fellowship pa tayo, yung mga hindi natin masyadong ka-close, kamayan natin, mag-smile and greet. Importante talaga yung mga gawain natin sa church, involved tayo, lagi tayong nag-a-attend para dumami yung natin, yung mga circle of friends po natin. Amen? Yung letter C, yung trusting God, yung sabi sa Joshua 1:9, I have not commanded you, be strong and courageous, do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Darating sa point ng life natin na nababawasan yung courage sa buhay natin. That's normal. Pero yung tuluyang mawala yung courage natin ay kasalanan po yon. Darating sa point ng buhay po natin ay madi-discourage po tayo, no? It's normal na ma-discourage, pero wag mong hayaan yung discouragement ay maging permanente sa buhay mo. Importante na maging strong and courageous tayo dahil utos po yun ng ating Panginoon sa Joshua 1:9. Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Ibigay natin yung buong tiwala natin sa ating Panginoon. Kung naalala niyo pa po yung message nung last Sunday, no, yung surrendered life. Yung surrendered life, yan po yung mga buong pusong nagtitiwala sa ating Panginoon. Wala tayong tinitira, hindi siya partial, full. Kailangan ibigay po natin yung full trust natin sa ating great God, Yahweh. Kasi in our understanding, talaga namang mapapalayo tayo sa Panginoon. Kagaya nung na-share ko kanina, yung mga plano ko na mangingibang bansa, isasarado ko yung shop ko. Pero hindi siya nagtagumpay, no? Kasi nga, nandun pa rin yung trust ko kay Lord, kahit konting-konti na lang. Kumbaga parang nakahawak na lang ko sa kanyang laylayan. Parang ganun. So praise God na si Lord, big or small, o-honor ni Lord yung faith natin sa kanya. Kaya importante na day by day, sinasabi natin, Lord, dagdagan niyo po yung pananampalataya ko sa inyo. Palakihin niyo po yung pananampalataya ko po sa inyo. Kasi ayaw nating ma-miss yung mga pangako, yung mga plano ni Lord sa buhay po natin. Amen? Kung meron man dito na yung sinadmit yung mga resume or ano man na yan, di siya nag-succeed, may purpose si Lord. Huwag kayong ma-discourage. Joshua 1:9, be strong and courageous. Proverbs 3:5-6, pagtiwala po tayo sa ating Panginoon. Before I end, meron po akong gustong basahin po sa inyo. Ito po ay isang kwento ng isang man of God. Sabi po dito sa kwento, there was a once man, humble, upright, deeply devoted to his God. His life was a portrait of blessing. A home filled with joy, a heart overflowing with gratitude, and a reputation that stood untarnished.
in the eyes of the many. His days were full and his spirit was at peace, but then without warning, everything was taken. Minsan, magugulat ka na lang, one day, mawawala kung ano yung meron ka ngayon. Kaya nga, everything is uncertain. His wealth crumbled like dry leaves in the wind. His children, his pride, joy were gone in an instant. His health, once robust, turned frail, and his body became a vessel of suffering. Friends turned into critics. Companions became accusers. Even the one closest to him urged him to give up, to curse his God and let go. And yet, he did not. In the silence of grief, he wept, but he did not waver. In the ache of loneliness, he questioned, but he never let go. Though he sat in ashes, scraping his sores, he clung to something deeper than pain, faith, even when he could not see the reason. Even when the answer did not come, he held on, not to certainty, but to trust. He cried out with a raw honesty. He pleaded for justice. He voiced his confusion, but through it all, he refused to sever the bond between his soul and the one who believed in. He did not let bitterness take root where hope once lived. And in time, restoration came, not because he demanded it, not because he earned it, but because grace is always more enduring than sorrow. This man's story is not just one of suffering. It is a story of resilient faith, unshakable integrity, and a quiet, unwavering refusal to let go of God, even when everything else slipped away. His name was Job. Kilalang kilala po natin, alam na alam po natin yung kwento ni Job, no? Siguro at some point, naranasan ko yan, yung mga ibang mga naranasan ni Job. Dumating sa point ng life ko, lahat ng mga expensive na gamit ko, yung mga sinusot ko, mga gold, nawala. Kasi ginamit ko naman yun para sa pamilya. Parang minsan darating sa point na aalisin ni Lord yung mga bagay na expensive sa buhay po natin. Para i-humble niya yung puso natin. Amen? So, siguro yung tinuturo sa atin ni Lord. For me, no, itong message na to kapag dumadaan tayo sa mga valleys of shadow of death. Yung paano tayo mag-humble kay Lord? Paano natin i-approach si Lord? Kasi darating talaga sa point na aalisin talaga ni Lord. Kaya, minsan, wag ka nang, ako dumating talaga dun sa acceptance Sige Lord, okay lang na mawala sa akin to. Yung parang dumating sa point na yung pinakamahal na gamit ko, parang sinangla ko, in short. O meron na naman kayo na, sinangla ko kasi para naman sa pamilya, hindi siya para sa luho. Tapos alam nyo, nare-renew ko naman siya nare-renew ko siya. Pero alam nyo, dumating sa point na pagod ako. Kasi, sabi nga, di ba, it is not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Napagod talaga ako. Sinabi ko kay Ferlin, sige, kung marimatala, okay mo. Palitan na naman ng Lord din Yung kahit, kasi gift sa akin yun gift. Pero sabi ni Lord, meron siyang promise gift, di ba? So, kayo din na nandito, kung kagaya ko, merong inalis si Lord, meron siyang tinanggal sa buhay mo. Importante, meron siyang pangako. Yung pangako na yun, yung matinding pangahawakan natin hanggang sa araw na dumating siya. Sabi nga sa Philippians 1:6, pwede ba natin pakita yung Philippians 1:6? Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. Yung pangakong yan, pangahawakan natin. Yung life verse ko po, Psalms 37:4. Delight yourself in the Lord and He will give the desires of your heart. Nung single ako, ang daming binigay ni Lord, yung mga personal desires ko binigay niya. What more ngayon na may pamilya ako, naniniwala ako na gusto lang ni Lord, hanapin natin kung ano yung nakakapagpasaya sa Kanya. Hanapin natin kung ano yung nakakagiliw sa Kanya, kung ano yung nakakabless sa Kanya. So, yon,
Nawala man, pero alam ko papalitin ni Lord yun. Kung meron mang nawala sa inyo, merong nabawas sa inyo. Kasi gusto ni Lord maging empty tayo para mabigyan niya tayo ng bago. Kasi yung cup natin mag-overflow ng abundant blessings na gustong ipagkaloob sa atin ng Panginoon.